Nagsisimula ang kwento kay Jay Panso, isang maimpluwensyang lalaki na sangkot sa mga ilegal na negosyo. Malapit na siyang umalis ng bahay at nagpapalam sa kanyang asawa bago pumasok sa trabaho. Si Panso ay bahagi ng isang malaking ilegal na organisasyon, kung saan siya ay may mahalagang posisyon. Pagdating niya sa opisina, inutusan niya ang kanyang kanang kamay na si Manchu upang ayusin ang isang problema sa isang lokal na pabrika. Pumunta roon si Mancho kasama ang ilang tauhan. Sa lugar, pinilit nila ang may-ari ng pabrika, isang tahimik na lalaking nagngangalang Johnny, na pumirma ng isang kasulatan na naglilipat ng lupa. Tinangka ni John na lumaban, ngunit siya ay dahado. Banta ng mga goons na puputulan ang kanyang kamay sa marahas na paraan, kaya't napilitan siyang pumirma. Umalis sina Manchu at ang grupo na hindi nasisiyahan kahit na natapos ang misyon. Samantala, si Pansu ay nasa isang hapunan at nabigla sa pagdating ni Boss Yang, isang lalaking halatang hindi niya kasando. Bagaman pareho silang kabilang sa iisang gang, sila ay laging nag-aagawan ng kapangyarihan. Nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo at dumagundong pa ang mesa ng hampasin ito ni Boss Yang, tanda ng tensyon. Maliwanag ang dahilan ng alitan, pareho nilang gustong maging pinuno ng mafia, isang posisyon na kasalukuyang hawak ng biyena ni Panso. Maya-maya, si Pansu ay kumakain mag-isa sa isang noodle shop. Sa parehong mesa pero sa kabila, naroon ang isang estudyanteng high school na si King Doyong, isang tahimik na binatilyo na nakasalamin. Pagkatapos kumain, parehong lumapit ang dalawa sa cashier upang magbayad, ngunit napansin ni King na naiwan niya ang kanyang pitaka. Tumingin ang may-ari ng tindahan kay Panso at hiniling na siya na lang ang magbayad para sa estudyante. Kahit nainis dahil sa pagbabayad ng hindi naman niya kinain, pumayag si Panso. Sinabi ng babae kay Panso na dahil doon, makakatanggap siya ng regalo sa lalong madaling panahon, isang linyang tila kakaiba, pero hindi na ito binigyang pansin ni Panso. Makalipas ang kaunting panahon, makikita natin si King sa bubong ng paaralan na sinusubukang kunin ang kanyang sapatos na naipit sa antena ng TV. Isa itong resulta ng kalokohan ng kanyang mga kaklase. Nahihirapan siyang abutin ang sapatos habang naglalakad sa gilid ng bubong. Nawalan ng kontrol ang sitwasyon, nawalan siya ng balanse at nahulog mula sa paaralan diretso sa kalsada. Nagkataong dumaraan noon si Panso habang nasa telepono. Tumama ng eksakto ang katawan ni King sa kanya. Agad na dinala sa ospital ang dalawa. Pareho silang nabuhay ngunit nawalan ng malay ng ilang panahon. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Panso, pero may kakaiba. Pakiramdam niya ay parang hindi siya nasa sarili niyang katawan. Lalo pang lumakas ang pakiramdam na iyon nang siya ay tumayo. Pagtingin niya sa salamin, nagulat siya. Ang mukha na nakita niya ay hindi kanya, mas bata, sobrang bata. Litong-lito siya habang pinipilit buuin ang mga piraso ng nangyari hanggang sa unti-unti niyang maintindihan. Sa hindi maipaliwanag na paraan, ang kaluluwa niya ay napunta sa katawan ng estudyanteng si Kim. Sa kama sa tabi niya, ang kanyang orihinal na katawan ay nananatiling koma. Ngayon na nakakulong sa katawan ng isang binatilyo, pilit niyang pinapakalma ang sarili. Ilang sandali lang, dumating ang ama ni King para dalawin ang anak sa ospital. At ito ay si John Kai, ang parehong lalaki sa pabrika na pinilit ng mga tauhan ni Panso na isuko ang lupa. Ang ironiya ng tadhana ay lalong nagpatahimik kay Panso. Ipinaliwanag ng doktor sa ama na si Kim ay may amnesia. Wala siyang ibang pagpipilian kundi sumama kay John Kai pauwi at magsimulang mamuhay bilang isang estudyante sa high school. Pumasok si Panso sa katawan ni Kim sa silid-aralan at sinimulang pagmasdan ang kanyang kapaligiran. Halatang-halata na si Kim ay palaging binubuli ng mga kaklase. Sa isa sa mga klase, nakita niyang inaapi ng ilang estudyante ang isang babaeng kaklase. Bagamat nasa katawan ng isang estudyante, ang kaisipan at kilos ni Panso ay gaya pa rin ng isang veteranong tao, hindi niya matanggap ang nakita. Pinagtanggol niya ang babae at hinarap ang mga nang-aapi. Dinala siya ng ilang estudyante sa likod ng paaralan. Ngunit hindi nila inaasahan na si Kim ay kumikilos na ngayon gaya ng isang veterano sa lansangan. Mabilis na gumanti si Panso at tinakot ang mga ito ng walang hirap. Nabigla ang mga kaklase na sanay sa pagiging mahina ni Kim sa bagong asal nito. Sa hapon, nakita niyang muli ang mga parehong estudyante na nambo-bully sa mga nasa banyo. Muli, siya ay nakialam at isa-isang hinarap ang mga ito. Wala ni isa sa kanila ang nakalaban sa kanya. Matapos ang gulo, kinuha niya ang cellphone ng isa sa mga bully. Doon niya nakita ang mga litrato at video na malinaw na nagpapakita ng mga pananakot na ginagawa nila sa mga mahihinang estudyante. Pag-uwi sa bahay, pinanood ni Panso ang mga video ng maigi at napanood ang pinakamahalagang footage. Ipinakita nito si Kim na tinatakot bago siya nahulog mula sa bubong. Eksaktong sa sandaling iyon siya bumagsak kay Panso sa kalsada.
Kinabukasan, hinarap ni Panso ang mga bully at isa-isang pinagsabihan. Matapos tapusin ang gulo, binalaan niya ang mga ito. Kapag inulit nila ang ginawa, isusumbong niya sa pulisya ang mga ebidensya. Samantala, ang asawa ni Panso ay nasa isang parking lot kasama ang ibang lalaki. May lihim silang relasyon. Biglang lumapit si Boyce Young at nagbigay ng isang diretsahang alok, makipagtulungan upang alisin si Panso sa kanilang landas, para mapadali ang pag-angat ni Boyce bilang bagong leader ng organisasyon. Natakot ang asawa ni Panso na baka malaman ng kanyang biyenan ang lahat, kaya pumayag siya sa kasunduan. Sa kabilang bahagi ng syudad, si Shu ay nasa bahay nang biglang dumating si Panso, na nasa katawan pa rin ni King. Sa simula, nagtaka siya sa binatilyong nagsasabing siya ang kanyang boss. Ngunit matapos ang isang mahaba at detalyadong usapan na tanging si Panso lamang ang makakaalam, napagtanto ni Shu na siya ngayon. Kinabukasan, kinausap ni Panso si W sa paaralan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nakita niyang dumarating ang ina ng dalaga upang sunduin ito. Siya ay si Miss Sum, ang dating kasintahan ni Panso noong high school at sa katunayan, ang una niyang asawa. Agad ang pagkabigla. Nagsimula siyang maghinala, baka anak niya ito. Nabahala si Panso at inutusan si Shu na pumunta sa ospital upang kumuha ng hibla ng buhok mula sa kanyang totoong katawan na nasa coma pa rin. Layunin nito ay magsagawa ng DNA test. Paglabas ng resulta, nakumpirma ang hinala, siya ay tunay na anak ni Panso. Nang malaman niya ito, isang matinding damdamin ang gumising sa kanya. Ang kaalaman na ang kanyang anak ay lamaking walang ama ay nagdulot ng matinding guilt at matinding pagnanais na protektahan ito. Nais pa sana niyang gumanti sa mga nambo-bully sa anak sa paaralan, pero pinayuhan siya ni Shu na huwag masyadong maging marahas dahil baka magkaroon sila ng problema sa pulis. Kaya't pinili ni Panso ang ibang daan, turuan ng kanyang anak na ipagtanggol ang sarili. Nagsimula silang dumalo sa isang gym. Sa pagdaan ng panahon, ang dating payat na katawan ni Kim ay naging malakas at may hubog na. Napansin ito ng lahat sa eskwelahan. Si Panso, sa bagong anyo, ay naging parang lokal na celebrity. Isang araw, bumisita siya sa bahay ni Miss Sum at nakita ang mga lumang larawan ng kanyang anak. Naantig siya sa damdamin dahil nawala sa kanya ang maraming sandali sa pagkabata ng anak. Tahimik niyang kinuhanan ito ng litrato gamit ang cellphone. Isang gabi, habang naglalakad si John Kai sa isang eskinita, siya ay napaligiran ng grupo ng mga binatang may masamang balak. Dumating si Panso para iligtas siya, ngunit niyakap siya ni John Kai, hindi alam na siya pala ang tagapagtanggol. Dahil doon, hindi siya agad nakagalaw. Kinabukasan, inutusan ni Panso si Shu na tipunin ang kanyang mga tao upang lusubin ang tagwan ng grupo. Agad nilang niresolba ang problema at hindi na nakaganti ang mga salarin. Sa eskwelahan, ipinakita ni O ang bunga ng kanyang pagsasanay. Natutunan na niyang ipagtanggol ang sarili at harapin ang mga kaklaseng dating nananakot sa kanya. Sa bahay naman, binisita ni Panso si Miss Sum sa kanyang restaurant. Doon, may isang customer na nagpakita ng kawalang galang sa kanya. Mabilis ang reaksyon ni Panso, pinagtanggol niya si Miss Sum at pagkatapos ay niyaya niya itong makipag-usap. Sa kanilang pag-uusap, ibinunyag ni Panso na ang katawan ng estudyanteng kaharap niya ay siya, ang kanyang unang asawa. Sa simula, hindi naniwala si Miss Sum, pero matapos ang isang malalim na usapan, tinanggap niya ang katotohanan at ibinuhos ang sakit na naramdaman nang siya ay iwanan. Ngayon, mas may kumpiyansa na si O, tinanggap siya ng kanyang mga kaklase at naimbitahan pa sa isang party. Sa gabing iyon, ginawa siyang parang katulong sa party. Nakatanggap si Panso ng tawag na nag-aalerto sa kanya, kaya agad siyang tumakbo sa lugar. Doon, nadatnan niya ang anak na hinihiya. Walang pag-aatubili, hinarap niya ang mga salarin at isinama pa uwi ang anak. Ilang araw ang lumipas, sinabi ni Shu kay Panso ang isang mabigat na balita, ang kanyang asawa ay may relasyon kay Boyce Young at nagbabalak silang ipatumba siya. Kaya't inutusan ni Panso si Shu na magpadala ng liham sa kanyang biyenan, ang tunay na lider ng organisasyon, upang ipaliwanag ang lahat. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama, unti-unting nagkakagusto si O kay Panso, hindi alam na ito pala ang kanyang ama. Nang mapansin ito ni Panso, agad siyang lumayo at ipinaalam na hindi pwedeng mangyari ang ganoon. Samantala, pumasok si Boyce Young sa ospital kung saan nakarete pa rin sa koma ang katawan ni Panso. Balak na niyang tapusin ang dating karibal. Ngunit sa hindi inaasahang sandali, nagising si Panso. Natarante si Young, nadapa, at nawalan ng malay. Lumabas si Kim sa ospital na nasa katawan na muli ni Panso at umuwi sa bahay. Pagdating, niyakap niya ang ama, ngunit nalito si John Kai, hindi niya maintindihan kung bakit nag-iba ang kilos ng kanyang anak.
Nang magsama-sama na muli ang lahat, ipinaliwanag na ni Panso ang buong pangyayari kina Kim at John Kai. Sa huling bahagi, inutusan ni Panso si Kim na pumunta sa bahay ni Miss Sum. Magkasama silang nagtungo roon, ngunit pagdating nila ay dumating din si Boyce Yang. Hindi siya naroon para makipag-usap, nais niyang tapusin na ang lahat sa dahas. Nagsimula ang matinding laban sa pagitan ni Panso, na sa katawan pa rin ni Kim, at ng mga tauhan ni Boyce Yang. Bagamat mahusay lumaban, napatumba si Panso matapos tamaan ng suntok gamit ang hydrant. Nang makita ito, tumakbo si Miss Sum sa kusina, kinuha ang isang tangke ng gas at nagbanta na pasasabugan ang lahat kung hindi sila aalis. Dahil totoo ang banta at sa tapang ni Miss Sum, umatras sina Boyce Yang at umalis. Ilang araw matapos nito, tinawag ng biyenan ni Panso ang lahat para sa isang pagpupulong sa kanyang bahay. Dumalo rin ang asawa ni Panso. Sa pag-uusap, isiniwalat ni Panso ang pagtataksil ng kanyang asawa at ang plano niya kasama si Boyce Yang para alisin siya sa organisasyon. Alam na rin ito ng kanyang biyenan at binigyan siya ng pagpipilian, manatili o tuluyang umalis. Si Panso, na nasa katawan pa rin ni Kim, ay nakikibahagi sa pulong gamit ang maliit na earpiece, kung saan naririnig niya ang mga tagubilin ng kanyang tunay na kaluluwa. Pinili niyang talikuran ang lahat. Mas pinili niyang magsimula muli kasama si Miss Sum, ang tanging taong hindi siya iniwan. Ayon sa kanya, ang pamilya ay ang lugar na palagi nating babalikan. Tinanggap ng kanyang biyenan ang desisyon. Pagkatapos ng pulong, paglabas ng bahay, nabangga ng kotse sina Panso at ang galit na asawa ang may gawa, hindi niya matanggap na siya ay nabuko. Dinala silang dalawa sa ospital sa kritikal na kondisyon. Sa ospital, si Panso, na nasa katawan pa rin ni Kim, ay nagkalakas ng loob upang humingi ng tawad kay Sinabi niyang pinagsisisihan niya ang hindi niya pagiging ama sa kanyang pagkabata at nangakong magbabago. Pagkatapos nito, nawalan siya ng malay, at si man ay nawalan ng malay sa pasilyo. Habang isinasagawa ang operasyon, napanaginipan ni Panso ang matandang babae sa noodle shop. Malinaw ang sinabi nito, ngayon, alagaan mo ng mabuti ang iyong pamilya. Sa huli, nagising si Panso mula sa koma sa kanyang tunay na katawan. Makalipas ang 6 na buwan, nakita siyang muling binubuo ang kanyang buhay kasama si Miss Sum at ang anak nila. Nagbukas silang tatlo ng isang restaurant at nabuhay bilang isang tunay na pamilya. Samantala, si Kim ay bumalik sa paaralan at namuhay ng may kumpiyansa, na hindi na natatakot sa kahit sino. Ang moral ng kwento, kahit gaano kalayo ang marating ng isang tao, ang pamilya pa rin ang tunay na pundasyon. Ang ugnayan ng dugo at pagmamahal ay mas makapangyarihan kaysa mga pagkakamali ng nakaraan. At ang pagsisimula muli ay posible, basta't may tapat na pagsisisi, tapang upang magbago, at pagmamahal para protektahan ang mahal sa buhay.